Hello guys! Welcome back! Patapos na naman ang school year kaya kailangan na nating iayos ang ating mga accomplishment reports as master teachers para ready na ang ating IPCRF portfolio or repository folders for 2025-2026. Isa-isahin natin ang ating mga objectives para ready na tayo to finish everything in a jiffy. Sa video na ito, magpapakita ko ng mga sample files para mag-guide kayo at pwede rin ninyong ma-avail ang mga ito sa aking PMS Guide product for master teachers. Kaya don't skip this video and continue watching. But before that, make sure na nakasubscribe na kayo para naman lagi kayong updated sa ating mga new uploads. Hihintayin kitang madagdag sa ating mga subscribers. Ngayon, let's go! Bago nga tayo magsimula, ipinapakita ko lang ang basis natin sa video na to, ang DepEd Memo No. 89 Series 2025 o ang Guidelines on the Multi-Year PMS for Teachers. Meron din akong complete episode sa lahat ng laman ng memo na ito kaya pwede ninyong balikan para mas guided kayo. Sa ngayon, tutukan na lang natin ang para sa performance review and evaluation ng teachers lalo na sa paghahanda ng inyong repository folder or portfolio. Ano man ang gusto nyong itawag dito. Ito pala yung mga templates ng portfolio sa ating PMS Guide. Dito ay may mga cover pages na at nakalagay na rin ang mga list of MOVs in each objective. Meron na rin kayong space na paglalagyan ng MOV ninyo. Meron din tayong iba't ibang kulay na pwede ninyong pagpilian. Simpleng frame designs man tayo mga churs, magaganda pa rin ito. Ang goal kasi dito ay para hindi magastos sa ink. Earth-friendly kumbaga. Nakafocus na nga tayo ngayon sa mga documents na kailangan i-prepare ng mga master teachers. Dito ay pinapakita ko ang mga objectives ng mga master teachers 1 to 2 under highly proficient teachers. Tulad ng mga teachers 1 to 7 ay 14 indicators din ang target objectives in each year dito sa multi-year PMS. Makikita natin na siyam ang COI or Classroom Observable Indicators samantalang 5 naman ang NCOI o Non-Classroom Observable Indicators. Kaya lamang ay hindi katulad ng dati na ang COI ng master teachers ay for classroom observation lang. Mayroon na rin itong criteria na NCOI. Yan din ang tututukan natin ngayon upang mas mapadali ang paghahanda ng inyong portfolio. Nandito na nga tayo sa PMS tools ng ating master teachers 1 to 2 or highly proficient teachers for 2025-2026. Dito tayo sa unang objective, Objective 1, Modeled Effective Applications of Content within and across curriculum teaching areas. Ang objective na ito ay nangangailangan lamang ng Classroom Observation Tool or COT with proof of attendance of colleagues. At kung level 7 ang rating mo nung teaching demo, makakakuha ka na ng outstanding na rating sa objective na ito. Ngunit take note na kailangan mayroong isa o higit pang teacher na nag-observe sa iyo maliban sa inyong school head para may proof of attendance of colleagues kayo. Now dumako na tayo sa Objective 2. Evaluated with colleagues the effectiveness of teaching strategies that promote learner achievement in literacy and numeracy. Dito ay dalawa ang quality criteria. Ito yung sinasabi ko nga kanina na oot isa itong COI objective ngunit mayroon na itong NCOI quality na dapat maabot. Kung sa COI, kailangan lamang ulit ng COT at proof of attendance, itong NCOI quality kailangan ng ibang MOV. Dito sa outstanding na level, kailangan umanong magpakita ng MOV4 na align sa literacy at numeracy. At kung titingnan natin ang list of verifications or MOV dito, ang MOV4 ay Approved Action Plan highlighting the utilization or adoption or refined enhanced strategies. Sa makatuwid, kailangan may na-implement na activity or program to promote literacy or numeracy para ma-attain ang objective na ito. For me, dahil English teacher ako, pwede na ang enhanced strategies in teaching expository essays na may kinalaman sa paggamit ng mga graphic organizers. Ito pala ay para sa mga grade 7. May ginawa kasi akong material na applicable for the whole grading for 4th quarter. Pwede rin na kung isa kayo sa mga nag-implement ng aral reading program, ito na yung ilagay ninyo dito. Kailangan lang ninyo ng action plan for the implementation. Pwede rin kung math teacher ka ay yung math remedial programs at sa mga non-language and math teachers, pwede na dito ang pakikipag-tandem sa mga language at math teacher basta may action plan at kasali kayo sa implementors. Tandaan lang na may kinalaman ng program dapat sa literacy and numeracy. Ito pala yung example ng action plan na sinasabi dito.
Kung wala namang MOV4 at VS ang target ninyo, pwede na ang minutes of the discussion highlighting recommendations for refinement of strategies based on the results of evaluation. Pwede yung minutes ng planning of implementing a literacy and numeracy program. Next is the Objective 3, develop and applied effective teaching strategies to promote critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Katulad ito ng Objective 1 na COT and proof of attendance lamang ang kailangan. Kaya dumako na tayo sa next objective. Objective 4, worked with colleague to model and share effective techniques in the management of classroom structure. Medyo komplikado ulit ito dahil dalawa na naman ang quality criteria. Nabanggit ko na kanina ang tungkol sa quality COI, so COT at proof of attendance ang kailangan. Dito sa quality and COI, para makakuha ng outstanding rating, kailangan daw ay na-monitor mo bilang master teacher ang application of effective techniques in the management of classroom structure as evidenced by MOV4. Ang MOV4 ay PMCF na nagpapatunay na may inassist ka na teacher tungkol sa objective na to. Narito ang sample ng ganitong PMCF kung saan naka-highlight ang isang posibleng senaryo kung saan ang master teacher ay magbabahagi ng coaching and mentoring support for the teacher. Sa ating PMS Guide product, sa bawat MOV na nangangailangan ng PMCF, meron tayong mga available samples para may clear guide kayo kung paano nga ba talaga ito nangyayari or ano nga ba ang mga senaryo na pwedeng kasali sa mga objectives na ito. In the actual day-to-day experience natin, nagagawa kasi natin talaga ang mga ito bilang mga master teachers habang tayo ay nag-a-assist sa ating mga mentees. Minsan nga hindi lang natin ito namamalayan. Ang goal ko sa pagbibigay ng sample na katulad nito ay para mas malinaw nga sa inyo ang mga ginagawa ninyo na nagfo-fall para sa mga objective. Minsan kasi naa-apply na talaga natin kahit hindi natin alam yung objective sa dami nga ng trabaho natin. Hindi naman natin kinakabisang mga objective na ito dahil nga nagtratrabaho tayo as the need arises. We respond to challenges and problems kahit walang kapalit na promotion or mataas na rating. So I made this guide para naman kahit papaano ay maging mas magaan ang pag-prepare ng IPCRF documents at makuha natin yung rating na deserve natin. Ngunit kung sakaling hindi applicable ang PMCF sa inyo, pwede tayo sa MOV3 para sa VS na rating. Minutes of meeting, FGD or mentoring and coaching sessions na may kinalaman din sa classroom structure. Kung kailangan nyo din pala ng LAC session guide tungkol sa building class structure, meron po akong LAC session guide for this particular objective of teachers. Dito na tayo sa Objective 5, exhibit effective and constructive behavior management skills by applying positive and non-violent discipline. Ang kailangan sa objective na ito ay COT lamang at proof of attendance. Ito namang Objective 6 ay work with colleagues to share differentiated developmentally appropriate opportunities. COI din pala ito na mayroong quality NCOI. Sa NCOI MOV nga, MOV4 ang kailangan. Ito ay sample ng PMCF showing how the teacher guided the colleague in the said objective. Narito po ang sample nito. Dito ay pinapakita naman ang senaryo kung saan hindi naging differentiated ang approach ng guro kaya nahirapan ang ilan sa mga mag-aaral sa task. Narito naman ang naging impact ng mentoring sa guro. Narito na rin ang content para sa iba pang bahagi ng PMCF. Kung sa VS level naman, kailangan ng LAC tungkol sa differentiated instruction. Mayroon din pala akong LAC product tulad nito na may kinalaman sa differentiated instruction. Pwede ninyong ma-avail ang mga LAC session guides na ito sa aking FB page na Teching Teacher. Dito na tayo sa Objective 7, develop and apply effective strategies in the planning and management of developmentally sequenced teaching and learning processes. Ang objective na ito ay nangangailangan lang din ng COT with proof of attendance of colleagues. Kaya naman, pumunta na tayo sa unang NCOI, ang Objective 8. Reviewed with colleagues, teacher, and learner feedback to plan, facilitate, and enrich teaching practice. Ito na talaga ang simula ng mahaba-habang paghahanda mga chairs. Unahin na natin ang tungkol sa quality kung saan para makakuha ng outstanding na rating, kailangang maipakita ang MOV4. At katulad kanina, PMCF din ang kailangan dito. At ito ang sample nito. Kung papansinin ninyo dito sa aking sample, ipinapakita ko
rito ang kahinaan ng guro sa pagbibigay ng feedback sa kanyang mga mag-aaral, kaya naman ipinaliwanag ng master teacher kung gaano kahalaga ang frequent questioning at paggamit ng mga karagdagang kagamitan para matulungan ang mga mag-aaral. At kung VS naman ang target mo, ang MOV ay Summary of Agreements and Recommendations. Narito ang halimbawa ng Summary of Agreements sa mga implemented LAC sessions natin. Kasali din ito sa ating mga LAC products. At bago tayo mapunta sa next objective, mahalagang tingnan natin ang timeliness criteria ng objective na ito. Very clear dito na para makakuha ng outstanding rating sa timeliness, kailangang 4 quarters ang sample MOVs natin. Kung 3 quarters lang ang may sample, VS lang ang rating ninyo. I hope clear po ito. Kaya naman sa ating PMS product, 4 ang samples na ginawa ko para rito. Dito naman tayo sa isa pang COI objective, Objective 9. Advise and guided colleagues in the selection, organization, development, and use of appropriate teaching and learning resources. Sa quality ulit ng NCOI, kailangan din ng another PMCF dahil ito ang MOV4. Pasalamat na lamang tayo at isang sample lang ang kailangan dito dahil hindi across 4 quarters katulad kanina sa Objective 8. Dito na tayo sa Objective 10, work collaboratively with colleagues to review the design, selection, organization, and use of a range of effective, diagnostic, formative, and summative assessment strategies. Ito ang panghuling COI natin, ngunit meron din itong quality and COI. PMCF din po ang kailangan dito. Meron din akong sample for this objective sa ating PMS guide. Summary of agreements naman ang kailangan kung VS ang target mo. Dito na tayo sa another NCOI objective, Objective 11. Interpreted collaboratively monitoring and evaluation strategies of attainment data to support learner progress and achievement. Dito sa quality, para makakuha ng outstanding na rating, kailangan po natin ng isang sample PMCF na may kinalaman sa learner progress and achievement. Meron din po itong sample sa PMS guide. Pinapaalala ko lang pala na kahit isa lang ang PMCF na kailangan natin, sa PMS guide natin ay tig 2 sample ang ginawa ko para sure na meron kayong idea kung paano nga ba i-align ang mga scenarios sa mga objectives na nandito. Dito na tayo sa medyo matindi ang kailangang MOVs, ang Objective 12, kung saan merong quality, efficiency, at timeliness. Sa quality, kailangang sustained ang implementation ng support for learners' needs, support, and progress. Kaya sa efficiency, kailangan umano na 4 ang iba't ibang MOVs na ipapakita. At sa timeliness, across 4 quarters pa, kaya bawat quarter, kailangan ng 4 na MOVs para outstanding ang inyong rating sa iba't ibang criteria. Narito ang pagpipilian ng mga MOVs na pwedeng ilagay. Una, sample of learner test results signed by parents and corresponding evidence of improvement. Kaya dapat mayroon pa rin pagpapirmahan ng mga parents sa ating mga test papers at may evidence na tumaas din ang kanilang class standing. Siguro pwede na dito yung kanilang card na nagpapakita ng grades nila or grade sheet para maipakita na sila ay nakapasa. Sumunod ay attendance sheet, record of dialogue, minutes of parent-teacher conference, kaya naman meron din akong ginawang mga sample minutes na applicable sa bahaging ito. Sumunod ay individualized learning plan signed by learner, parents, and corresponding evidence of improvement. Ganito pala ang sample ng individualized learning plan. Pwede sigurong ang evidence of improvement ay ang kanilang pasadong grado sa subject mo. Kaya pwede ang grade sheet bilang attachment. Sumunod naman ay signed report cards of student at risk with corresponding evidence of improvement. Next ay modified communication tools, forms, and templates. Ito po pala ang sample ng ating communication with parents na available sa ating PMS guide. Others, please specify. Pwede rito siguro yung mga pictorials kung saan na ipapakita na nakipag-communicate tayo sa parents about their child. Pwede ring accomplish home visitation forms na katulad nito. Dito na tayo sa Objective 13, Manifested a Learner-Centered Philosophy. Dito ay kailangan umano ng MOV6 para makakuha ng outstanding na rating. Ang MOV6 pala ay Enhanced Instructional Material with Annotations related to learner-centered teaching philosophy crafted by the proficient teachers resulting
coming from the coaching and mentoring and or minutes of LAC sessions. So pwede ito yung mga PowerPoint presentations na ginamit ng mga guro sa kanilang teaching demo kung saan in-improve nila para mas maging applicable for learner-centered teaching. Para naman sa VS na rating, ang MOV ay Minutes of LAC FGD tungkol sa Learner-Centered Teaching Philosophy. Meron din po pala akong LAC Session Guide tungkol sa Learner-Centered Teaching Philosophy na pwede ninyong ma-avail. Nandito po yung sample ng ating PowerPoint para sa product na ito. And the last objective, ang Objective 14, reflected on the Philippine Professional Standards for Teachers to plan for professional development goals and assist colleagues in planning and achieving goals. Sa objective na ito, kailangan sa quality ang MOV5 para makakuha ng outstanding quality rating. Ito ay ang updated IPCRF Development Plan from Phase 2. Ito yung development plan natin last year pero dapat ay implemented na po para masabi natin na updated. Dito naman sa efficiency, kailangan daw ng 4 acceptable MOVs, kaya naman mula sa mga list na narito, kailangan ay 4 ang makompleto natin. Align din dapat sa particular timeline ng ating mga MOVs para makakuha ng outstanding na rating sa timeliness. Ito din yung mga nasa MOV list natin, certification from ICT coordinator, school head or focal person in charge of ESAT. Don't worry dahil dito sa ESAT, mula sa DepEd, mayroon na tayong automated na certificate. I-print na lamang ito kapag natapos na nating i-fill up ang ating ESAT at ipapirma sa ating mga coordinator. Sumunod naman ay ang printed copy ng ating IPCRF Development Plan noong nakaraang taon. Ikatlo, pwedeng ang MOV ay PMCF na may kinalaman sa pag-assist sa mga teachers tungkol sa mga PPST indicators. Ikaapat ay ang Accomplished Mid-Year Review Form. Automated na rin po itong galing sa DepEd na Mid-Year Review Form or MRF. Ikaapat ay itong nabanggit ko kanina na updated IPCRF Development Plan na dapat ay implemented na nga po para masabing updated. At ito na nga po ang mga kailangang ihanda para sa ating IPCRF portfolio o repository folder. Madami nga po talaga ang kailangan nating mga Master Teachers 1 to 2 at sana nakatulong ang video na to para mas guided kayo. At kung gusto pa po ninyo na lalo ko kayong matulungan, pwede po kayong mag-avail ng ating PMS Guide product para hindi na po kayo nangangapa sa mga format at kung ano ang mga kailangang ihanda. Mag-PM lang po kayo sa aking FB page na Teching Teacher para sa iba pang detalye. At ang mga samples na nakita ninyo sa video na to ay kasali na po sa ating PMS Guide product package. Maraming salamat sa panonood. But wait, bisita ka pa rin po ba dito sa ating channel? Para bahagi ka na ng ating lumalaking pamilya, click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Palike na rin po ang video natin at lahat ng comments ninyo ay sobrang naa-appreciate ko. Pa-share na rin ito sa inyong mga teacher friends. Happy Teching Day!